Pag-usapan natin ang isyong iyan kasama ang dating Dean ng FEU Institute of Law, si Attorney Mel Santamaria. Magandang hapon po, Attorney Mel, at welcome back sa Arangkada Balita. Magandang hapon sa iyo, Jack, at sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Magandang hapon sa inyo. Mabuhay po kayo lahat. Yes, mabuhay kayo, Attorney Mel. Attorney Mel, ganito, no, marami pa rin yung naguguluhan or sadyang ayaw talagang intindihin. No? Kasi nga yung narrative na sinasabi, pag plunder daw, ay, ba't daw naging plunder yung kaso? Hindi naman public funds ang involved. Well, kung tatandaan natin yung plunder case ni President Erap nung na-convict siya, ang mga pera doon, weteng money. Di ba? Hindi rin na public kung hindi mga pera galing sa private, sugal money lang nga. Pero kasi ang nasa batas ganito. Ano ba ang plunder? Ang plunder ay ginawa o kilos ng mga public official at mga kasabwat nito na nagtipon sila, nag-imbak at nag-acquire ng mga ah, nakaw yaman sa pamamagitan ng mga kombinasyon na kilos kriminal at nakapagkamal sila ng at least 50 million pesos. So ang punto doon, kilos kriminal. So ano yung kilos na kriminal na dapat mapatunayan na ginawang in combination or series, no? Iyon yung sinasabi ngayon doon sa kaso ni Marcoleta na pagbibigay ng 3 beses na donasyon, no? Yung 30 million, yung 25 million at yung 20 million na hindi naman dineklara sa SOSE at saka sa SALN. At napakalaki, ginawa yan noong January 2025. Ang unang sabi, campaign funds yan. Kaya lang nga, biglang nagbayad ng donor's tax noong December 2025. Kasi, tandaan natin, Jack, basta campaign funds yan, iyan ay tax exempt. Hindi mo binabayaran ng tax. Ngayon, sapagkat dinimanda noon si Marcoleta ng violation na hindi pagpapile ng SOSE, ang sabi ng COMELEC, sapagkat ibinigay yung pera bago mag-campaign, hindi itinuturing na campaign funds. So may dilema ngayon, kung hindi campaign funds yon, di private funds yun. So nagbayad sila ng donor's tax noong December 2025. Kaya lang napakalaki. 30 million, 25 million at 20 million. Papasok ngayon ang batas ng Presidential Decree 46. Ang sabi naman ng Presidential Decree number 46, kung sino mang lingkod bayan ang tumanggap o pribadong individual na nagbigay ng gift, regalo, handog, present o anumang bagay na may halaga, kasama na nga dyan ang mga Christmas gift na binigay dahil may posisyon ang tao sa gobyerno, mananagot under bribery or indirect bribery sa under Presidential Decree 46. So yun ang sinasabi ng ombudsman na yung 3 pagbibigay ng mga milyon-milyon na iyon, bakit hindi iniligay sa SOSE at hindi rin iniligay sa SALN at therefore isang pataguyon na nagpapahiwatig lang na lumaki ang yaman niya. At papasok naman dyan yung ating Republic Act 1379. Ang sabi naman ng Republic Act na yon, ang isang lingkod bayan na napakalaki ang ari-arian, whether pera o mga bagay, na hindi tugma sa kanyang kinikita, ang mga kitang yon ay pinagpapalagay o itinuturing na nakaw yaman. So ang burden of proof yung sa kabila, patunayan nilang hindi. So doon nagkadikit-dikit ang mga batas na ginamit ng ombudsman. Kaya itong kasong ito, ang magiging issue dyan, ito bang binigay bago mag-election period na biglang na-transform from campaign to private funds ay papasok sa plunder sapagkat iyon ay mga pribado
Kasi nagbayad ng tax eh. So pribadong mga amount. Yan. Pero yun nga po tsaka doon na rin, anong tingin niyo po, mismong si Senator Marcoleta ang umamin nito doon sa isang radio program or I don't know kung TV or radio program po yun. At yung binanggit pa nga niya yung utang na loob at nakiusap nga na wag silang ideklara. Pwede ho ba yung ganong klaseng ang paliwanag? Unang-una, ignorance of the law, excuses no one. Dapat ideklara mo yan sapagkat sabi ng batas, ang mga, basta't ikaw ay nagbigay ng donasyon, di ba? Dapat magbayad ka ng tax. Kung magbabayad ka ng tax, di merong, yung kasulatan, yung tinatawag na, parang, dokumento ng BIR para magbayad ng tax. O kung iyan naman ay donasyon, dapat i-report mo sa COMELEC. So hindi depensa ang hindi ilantad ang donation na iyan. Dapat talagang ilantad yan kasi yun ang minamandando ng batas, no? At siyempre number 2, pumapasok sa Presidential Decree 46 yung indirect bribery. So talagang tsaka yung utang na loob, sabi rin sa 46, basta't ikaw ay tumanggap ng regalo o handog o anumang bagay na may halaga sapagkat ikaw ay may posisyon sa gobyerno, mananagot ka. Di ba? Mananagot ka. Yun lang. Kasi yun yung Presidential 46, yan yung ginawa ni Marcos noon nung may martial law pa. No? So yan. Tsaka yun nga, Attorney Mel, di ba? Yung utang na loob, napaka-delikado no? Kumbaga, nasa kultura natin yan. Pero bilang isang public official, ay dapat may delikadesa din at of course, yung conflict of interest na sinasabi. Oo, kasi sapagkat maganda nga ang ugaling utang na loob, pero ika nga, yung cultural gratitude na yon ends when alleged bribery begins. No, ibig sabihin na nababago ang kulay kung merong motivation o motive sa pagbibigay niyon. Kaya yung utang na loob na yon, para di bang kapalit yun? Opo. Di ba? So yan ang mga ilalantad na ebidensya at si Senator Marcoleta naman ay mabibigyan rin ng pagkakataon na depensahan Opo. at sanggain yung mga paratang na yan. Opo. And Attorney, ganito, una akala ay si Senator Marcoleta lang yung makakasuhan, pero ngayon lumalabas si former Congressman Mike Defensor at yung mga kasama I think si Espiritu at yung si Viray ay nakasuhan din. Talagang ganun ho ba yung proseso? Lahat sila madadamay at sino ho yung may mas malaking pananagutan? Yung tumanggap o yung nagbigay? Alam mo ito kasi parang one-on-one to Di ba talagang one-on-one? So ang ibig sabihin ang level ng kanilang kung totoo ngang nangyari at mapapatunayan, ang level ng kanilang participation is almost the same. Isa nagbigay, isa kumuha. Hindi ito yung mga kaso na may lookout dito, may lookout dyan, may nagbabantay dito na naibababa mo yung mga assessment ng kanang criminal liability kasi yung lesser participation sila. Pero ito, dalawa lang akto nagbigay at tumanggap So maaaring pareho sila ng penalty kasi papasok dito yung tinatawag na sabwatan conspiracy. Yan. Kung totoo nga itong mga alegasyon na pinaratang sa kanila. At ito nga po, Attorney Mel, kung sakali po na maglabas ng warrant of arrest at makulong si Senator Marcoleta, una-una, non-bailable po ito, no? Tama po ba? Hindi bailable ito at saka pangalawa, ang Sandigan Bayan may 10 araw. May 10 araw para pag-aralan kung may probable cause nga. At ang Sandigan Bayan, pwedeng 3 ang gagawin nito. Kung nakita nilang may probable cause, mag-i-issue ng warrant of arrest. Kung merong ilang pang bagay na gusto silang malinawan, tatanong nila sa ombudsman. At kung makita nilang wala namang probable cause, i-dismiss to. Yan. And Attorney Mel, ito, habol ko lang na tanong, paano po yan? Kung sakaling lumabas ang warrant at ilabas ito sa Lunes, paano kaya ito makaka-epekto dyan sa impeachment trial? Hindi kaya maging distraction to or magkaroon na naman ng aberya at hindi kagad matuloy itong impeachment trial po? Well, siguro pag-uusapan nila dito yung
ano mga ba talaga ang two-thirds? Kasi kung madadagdag si Marcoleta doon sa dapat bilangin o hindi dapat bilangin na pinag-aawayan nila, yung base, yung 24, iikli ba yun o mananatiling 24? Ayan, makakaapekto yon at siguro pagdedebatihan yan sa Lunes, no? At number two, syempre, kung matuloy iyan, ang sabi na naman ng Korte Suprema, sa mga usaping hindi conviction, kundi sa pagpapalakad lang ng impeachment trial, ang mag-iiral ay majority of the quorum. So therefore, si Marcoleta maapektuhan dahil hindi siya makakaboto, hindi siya makakapagtanong, hindi siya makakapag-object, no? So yun, ganun lang, meron siyang epekto doon sa proseso. Pero doon sa conviction at acquittal, maari pang pag-usapan yan kasi mukha atang isasalang yung usaping ano ba talaga ang base ng 23, ng 16, ng two-thirds. Yan. Okay, nako, maraming salamat as always, Attorney Mel Santa Maria, sa insights na binibigay niyo dito sa Arangkada Balita. Happy weekend, sir. At mag-ingat po kayo. Maraming salamat, Jack.